Eto na ang chicken fillet ala nuggets ni Aling Buningning. Paborito to ng mga bata sa bahay, kaya gumawa na ako ng mas marami. Kung nag-iisip kayo ng pambabaon nyo sa mga anak nyo, ay pwedeng-pwede to mga besh. Sasabihin pa nila ulit, bukas mami yan ulit ang baon ko. Nakabili nga pala ako dito mga besh ng 3 large chicken breast at hiniwa-hiwa ko na ito ng pa-cubes na parang ganyan. Naglagay din ako dito ng ating garlic, itong ating garlic powder syempre at yung ating salt at syempre yung ating hindi mabilang-bilang na marites. Halukain lang natin ito ng todo-todo mga besh hanggang sa magkasama-sama yung inilagay nating mga pampalasa. At i-rest lang natin ito ng 20 to 30 minutes mga besh. And after 30 minutes, lagyan lang natin ng half cup cornstarch at 3 eggs. Kapag naman mga besh nagustuhan nyo itong video ito, please like and share and comment below. Para support nyo na rin kay Aling Buningning. At pagkahalo natin ito mga besh, at nakita na natin ganito, ay maghanda naman tayo ng breadcrumbs sa isang bowl. Ito ay unti-unti nating ilalagay at pagkatapos niyan ay syempre malinis yung kamay ni Aling Buningning dyan. Makikita niyo mga besh, ganyan lang ang ating gagawin at kapag nakulta na ng breadcrumbs ang lahat ng ating chicken, ay iset aside muna natin ito. Hanggang sa matapos lahat i-coat yung ating chicken. At tingnan niyo naman mga besh, diba? Para siyang chicken nuggets talaga at mas malutong pa. Dun sa alam nating nuggets na binibili. At eto nga mga besh yung aking nagawa. Isang pinggan at isang box. Malaking container yan mga besh ha. Ang dami kong nagawa, kaya nakakatuwa. So ang dami rin naming i-stock sa rep. Kaya pag humingi si AJ na gusto niya magpapanito kay mami, may ihahanda agad si Aling Buningning. At dito mga besh ay wala akong nakastock na mga container dito sa bahay. Kaya ang ginawa ko na lang, kumuha ko ng cling wrap at nilagyan ko sa ibabaw at naglagay ulit ako ng panibagong set na ilalagay ng ating chicken nuggets. O chicken fillet. Basta mga besh, kayo na bahala. Basta yan, masarap. Kaya ko lang nilagyan ng cling wrap mga besh ay dahil kapag magluluto ay para hindi lahat ay makuha o palalambutin pa. Dahil ito ay frozen, dahil iyan nga ay ilalagay natin sa freezer para tumagal at hindi masira agad-agad. At nakahanda na nga dito mga besh yung ating mahiwagang kawali at naglagay na ng cooking oil. At pwede na tayo magpirito dito dahil na-check na natin kung ito ay mainit na. Ganyan lang mga besh, iisa-isahin natin at huwag natin agad-agad galawin yung ating pinipirito para hindi matanggal yung mga nakadikit na breadcrumbs dito. Wag excited mga besh ha? At ayan mga besh, di ba ang ganda ng kulay? Pangganyan na ay pwede na nating ilagay sa ating lagayan. At syempre mga besh, gagawa tayo ng sauce nito, hindi pa pwedeng wala. Promise ko sa inyo, daig pa yung bida ang saya at finger licking good pag natikman nyo to. At naglagay nga ako dyan ng 4 tablespoon unsalted butter at half cup cornstarch. At pag nakita nyong luto na to mga besh, ay lagay na natin yung ating evaporated milk. Halu-haluin lang ulit natin ito mga besh hanggang mawala yung pagkabuo-buo ng ating cornstarch. At kapag natunaw na mga besh, naglalagay ako dito ng ating cheese para creamy yung ating magiging pinakasawsawan. O yung tinatawag nating gravy. Mag-add din tayo dito ng 1 cup of water na nanggaling pa sa Atlantic Ocean. Naglagay din ako dito ng cubes para tamang-tama sa ating panlasa. At syempre, hindi natin makakalimutan itong ating di mabilang-bilang na marites. Mag-add din tayo ng soy sauce. 2 kutsara lang to mga besh. Para may kulay naman yung ating pinaasos. At kapag ganyan na, kalapot mga besh, yung ating pinaka-gravy, naku, katakam-takam talaga to mga besh. And this is it, pansit, tiki man na to mga besh.
Masarap din itong ulam mga besh, kaya laging sambit ni Aling Buningning ihanda ang mainit-init na kanin. At tayo na kumain. Thank you for watching. Bye!